Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod, Fren Nicodemo, para sa ating balitang halian ngayong araw ng Lunes. Para makita natin ano ba mga kakalsadahan natin ngayon, meron ba tayo? Ayan. Medyo, ang mapulang lupa yung papuntang southbound ay medyo marami, maraming pauwi. Mulat din naman malakas kagabi Diba? So, tingnan natin naman ang ating ulat panahon, RB. Ayan, ating weather specialist, Daniel James E. Villamil. Ngayong araw na ito ng July 14. As of 4 a.m. today, ito yung ating latest advisories sa ating mga lokalidad. So, sa kasalukuyan, as of 4 a.m. may nakataas tayong thunderstorm advisory sa ilang areas ng Central and Southern Luzon. So, may mga naobserbahan tayong thunderstorm activity ngayong madaling araw sa area ng Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Quezon. So, para malaman natin at ma-monitor yung mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng Pag-asa sa ating mga lokalidad within the day, ay maaaring bisitahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest satellite images as of ngayong araw, so makikita natin dito sa ating latest satellite images itong patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa buong bansa. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area, pero may minamataan tayong mga cloud clusters o yung mga kumpol ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao area. So, patuloy natin itong minomonitor. Sa kasalukuyan, hindi pa naman ito low pressure area. Mas magiging concern natin ngayong araw yung pag-iral nga ng southwest monsoon o hanging habagat na siya magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong western section ng Southern Luzon, itong areas ng Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, as well as itong mga lalawigan rin ng Zambales at Bataan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat na dulot ng habagat. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay mas maaliwalas ng bahagi ng ating panahon, pero asan pa rin natin yung mga on-off na pag-ulan. So, kadalasan yung mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon at sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, mapapansin pa natin itong western section ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat since ito yung mga areas na exposed sa pag-iral ng southwest monsoon. So itong area ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, asahan natin ngayong araw ang mataas na tsansa ng mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, dito sa area ng Central and Eastern Visayas, Caraga, sa Barm, Soxargen at Davao Region, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap at papawirin. So maaliwalas sa panahon na rin na ating inaasahan ngayong umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi maghanda tayo sa mga malalakas na biglaan at panadali ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin
Sahan natin ang mga pagbugso ng hangin. Akibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast sa mga susunod na araw, dahil nga inasahan natin ang patuloy na pag-iral ng habagat for the next 5 days, bukas, araw ng Tuesday, magpapatuloy pa rin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So, ito yung mga areas ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, ito ang western section ng Visayas at western section ng Mindanao. So hanggang bukas magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over these areas. Pero pagsapit ng Wednesday at Thursday, so as early as Wednesday, dahil nga patuloy nga nating minomonitor itong mga cloud clusters sa silang bahagi ng ating bansa, malapit dito sa edge ng ating Philippine Area of Responsibility, may posibleng mamuong isang low pressure area o sama ng panahon dito sa area na ito. So, sa mga susunod na araw, itong LPA inasahan natin, or itong posibleng LPA inasahan natin, yung generally pakanluran na paggalaw o yung westward movement papalapit dito sa ating bansa. So, sa mga susunod na araw, particularly sa mga araw ng Wednesday at Thursday, dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat, malaking bahagi na ng ating bansa makakaranas ng pag-ulan. So, buong Visayas na, buong Mindanao rin at itong Southern Luzon. So yan yung mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, including Metro Manila, makakaranas na ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil nga sa pinagsamang epekto ng dalawang weather system na ito. Pagsapit naman ng Friday, araw ng Biyernes, dahil inasa natin yung patuloy na paglapit ng posibleng low pressure area o sama ng panahon sa ating landmass, mas malaking bahagi pa, mas marami areas pa ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan. So possible by Friday, buong bansa, buong Pilipinas makakaranas sa mataas na tsansa ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat. Dala yan ang pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw, patuloy po tayong mag-monitor ng mga weather updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol sa mga posibleng pamumuo ng low pressure areas. Mag-monitor rin tayo ng mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions. At ang haring araw sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:29 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisories, possible yung mga heavy rainfall warnings, ang mga susunod na araw ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Daniel Laguna. Okay, balik tayo. Mahina ako, Arbia. Para sa ating balitang tidbits, isinulong sa Kamara ang buwagin ang padrino system. Tama. O palakasan sa mga ahensya ng gobyerno at idaan ang promotion o pagkuha ng empleyado base sa kanilang kakayahan. Sa ilalim ng gobyernong walang padrino at ni bagong henerasyon na BH Party List Robert Nazal, iniit na dapat pairalin ang meritocracy at transparency sa mga appointment na promotion at distribution ng benepisyo sa tanggapan ng gobyerno. Binigyan din ni Nazal ng panukala ang tutuldok sa mga referrals, loyalty, familial o koneksyon sa kaibigan para umangat sa mga pwesto sa gobyerno. Inalayo ng panukala na magtatag ng Anti-Padrino Oversight Unit sa ilalim ng Civil Service Commission ang pagpataw ng parusa mula 10 million
pesos. Multa at 10 taong kulong sa mga lalabag dito. Samantala, nagbabala si Senator Pampilo Ping Lacson itong linggo sa kanyang kapwa Senator Judge kaugnay sa paghahain ng mosyon, lalo na ang pagbimis-dismiss sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na magkaroon ng trial. Pinapaalala ni Lacos na ang trabaho nila ay makinig sa prosecution at defense at gumawa ng desisyon base sa argumento nila. BP impeachment jurisdiction, a gentle caution to senator judges of the impeachment court. We should leave the filing of all motions and pleading to the prosecution and defense team. Our job is to listen to their argument and counter-argument and make a ruling. Yan ang bagay nila. Nito. Iniulat naman ng Philippine Navy na inieskortan ng barko ng China Coast Guard sa kargatang sakop ng Occidental Mindoro. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, ang lokasyon ng mga barko ay naitala may 31 nautical miles mula sa Cabra Island. Arby? Sounds ko. Kagadaan niyang nagpadala ang PCG vessel ng BRP Teresa Magbanwa ng radio challenge sa PLA Navy warship 793 na unang namataan upang alamin ang intensyon nito sa pagtungo sa naturang lugar, muli hindi ito tumugon. Sa halip na ang escort itong Chinese Coast Guard 4203 ang tumugon, iginiit na soberanidad at jurisdiction ng China ang West Philippine Sea. Patay na naman dyan. Okay. Okay naman ako dito. Yung sounds ko lang, RP. Arangkada ngayong Lunes. Ngayong Lunes, Hulyo 14, ang printing ng field test ballot na gagamitin para sa idaraos na 2025 BARM parliamentary election. Sa anunsyo ng Commission on Election, ang pag-iimprenta ng balota ay isasagawa sa National Printing Office, Facility San Mia, North Road sa Diliman, Quezon City. Okay, at printing will commence after the signing of the Memorandum Agreement for the provision of printing services in relation to the 2025 BARM parliamentary election, which is scheduled on 14th of July 2025. Ngayon, alas 2 ng hapon. At the Chairman's Hall, Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila, yan ang bahagi ng anunsyo. The 160 ballot that will be printed are intended exclusively for use in the upcoming field test in July 2025 to be conducted within VARM. Yan ang anang COMELEC. Paalala ka muna, Arby. Ano nga ba maghanap ng trabaho? Saan tayo magsisimula? Una, mga job fairs. Diyan, pwede tayo. Ang mga job fair ay mga event kung saan maraming kumpanya ang nagsasama-sama upang mag-alok ng trabaho. Magandang pagkakataon ito para personal na makausap ang mga potensyal employer at direktang mag-apply ng trabaho. Pangalawa, Public Employment Service Office. Ito ang mga opisina ng gobyerno na tumutulong sa mga naghahanap ng trabaho. Sila ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng job matching,
career counseling, at pagsasanay para mapadali ang paghahanap ng trabaho. Ikatlo, online job portals. Ito yung Job Street, Indeed, etc. Ang mga online job portal ay may mga website na kung saan maaaring maghanap at mag-apply ng trabaho online. Dito, maraming job listing mula sa iba't ibang kumpanya at industriya. Pwede rin itong mag-set up ng alerts para malaman agad kung may bagong job opening na akma sa inyong profile. Ika-4, social media Facebook link. Ang social media platform tulad ng Facebook at Link ay nagiging popular rin sa paghanda o paghahanap ng trabaho. Sa Link, maaari kang makipag-network sa mga professional at maghanap ng mga job posting sa Facebook. May mga grupo o pages na nagpo-post ng job vacancies. Ang mga nabanggit na paraan ay makakatulong po sa inyo na mas madali at mas mabilis na makahanap ng trabaho. Importante lang na subukan ng iba't ibang paraan upang makita kung alin ang pinaka-epektibo para sa inyo. Okay, wala isa ko. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, higit 150 elementary at high school students sa unang distrito ng Batangas ang nakatanggap naman ng 1,000 piso o 1,000 pesos educational assistance mula kay Congressman Leandro Legarda Lebiste. Idinaan ng bagong mambabatas ang naturang tulong pang-edukasyon sa kanyang pribadong lingkod Legarda Lebiste Foundation. Ni Lebiste na isang batang business tycoon bago naging kongresista, mula sa kanyang bulsa ang kabuang 150 million pesos na pinamamahagi o ipinamahagi sa mga mag-aaral. Walang ginastos ang gobyerno para sa programang ito. Yan ang diin niya. Sinimulan na ang pamamahagi ng cash aid. Ang hulo ay kay isa at isa. Po, Tuy at Balayan. Susunod na bigyan ng ang mga estudyante sa Kadaka, Lemery at Taam. Iniyak ni Lebiste ang patapos ang ngayong Hulyo. Yan ang ating balitang tidbit. Para naman sa abangan yung mga balita, Totoy, sa ulo ng ating mga balita, Totoy, ilalantad ang 15 pulis sa missing sa Bungero. PCG, bawat sisid, buhay namin nakataya. Pondo ng DOH sa indigent patient, ubus na po, na ba? 17 tripulante ng MV Magic Seas nakauwi na sa Pilipinas. EDSA busway enforcer tinoda suspect inihahanting ng hinahanting ng DOTR si IDG. Invest na hinold up pinatay nagtamo ng 2 saksak sa dibdib. Ino-autopsy na. At gerong enforcer kamote driver mahuhuli sa body camera. 8 milyong pisong halaga ng Peking Pulbos Cleanser nasamsam sa raid ng NBI. Samantala sa kabuuan ng ating mga balita, formal nang sasampahan ngayong araw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Toto. National Police Commission o NAPOLCOM ang 15 pulis na nasasangkot sa missing sa Bungero. Ayon kay
kay Napolcom Vice Chairman Rafael Calinisan. Papangalanan na ni Patidongan ang 15 pulis sa kanyang isinumiting affidavit na malaking tulong upang masimulan na ang pagkakasangkot ng mga pulis sa controversial na kaso. Samantala, sobrang importante siya, sabi ni Calinisan. Una, kasi gugulo na yung proseso. Ang pinaka-importante sa lahat ay umandar na at masyado nang matagal yung pag-aantay ng taong bayan. Mismong 4 na taon nang nag-aantay ang hustisya, ni Calinisan. Bagamat kasong administratibo ang kakaharaping kaso ng mga pulis, maaari ring aniyang masampahan ng kasong kriminal batay sa mga ebidensya. Inaasahan nilang matatapos ang investigasyon sa loob ng 2 buwan. Paliwanag ni Calinisan, mabigat ang akusasyon ni Patidongan kung saan may isinasangkot itong matataas na opisyal ng PNP. Dagdag pa ni Calinisan, kung inosente ang mga pulis na ito, absueltuhin natin. Pero kung sila ay guilty, dapat silang managot sa batas. Samantala, nilinaw din ni Calinisan ng kanilang administratibong jurisdiction ay para sa mga aktibong pulis lamang. Wala na umano silang kontrol sa mga nagretirong pulis na sangkot sa missing sa Bungero. Sakaling maputunayang guilty sa grave misconduct, posibleng mapatawan ng suspensyon o dismissal ang pulis. Iniyak naman ni Calinisan ay patutupad ang due process sa lahat ng sangkot. Pinahalagahan naman ng PCG ang espekulasyon. Planted ang mga sakong nakuha ng mga divers mula sa Taal Lake. Ilang bahagi na isinasagawa nilang paghahanap sa mga tinaguriang missing sa Bungero. Every time we do the dive, nakalagay ang kalahating katawan ng divers namin sa peligro. Hindi ito biro-biro. Yan ang pahayag ni Commodore Jeronimo Tobilla, commander ng PCG Southern Tagalog District. Sinabi rin ni PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab na ang sinasagawang diving operation para sa paghahanap ng missing sa Bungeros ay isang lehitimong operasyon at bahagi ng isang formal na investigasyon sa kaso. Aniya, layunin ng bawat diving operation nila ay ang makapagbigay ng hustisya at katotohanan. Naway mawala ang mga ganitong espekulasyon dahil bawat sisid ng PCG, buhay nila ang nakataya. Sa isang press briefing, kinumpirma naman ni Commodore Tobilla na hindi lamang mga buto ang mga na-describe nila sa mga nakuhang mga sako mula sa Taal Lake, sa Laurel, Batangas, noong Sabado, kundi mga bato rin. Aniya pa, tila inilagay ang mga bato bilang pabigat upang hindi lumutang ang mga sako. Itong nakuha natin ay mga sort of sinker, may pabigat. Ayon kay Tobilla. Sinabi pa ni Tobilla na ang mga bato ang nagdudulot ng pinsala sa mga sako. Nabagyan ng nakabaon sa buhangin ng matagpuan ng mga technical divers. Kinunparmer din o kumpirmado rin ng PCG na marami silang kinakaharap na hamon sa ginagawang pagharap sa missing sa Bungeros. Kabilang na dito ang poor visibility dahil sa maputik na tubig at hindi magandang kondisyon sa ilalim ng lawa. Gumagamit ng mga flashlight ang mga divers upang matagpuan ang hinahanap. Sa kabila nito, tiniyak ng PCG na ipagpapatuloy nila ang paghahanap sa missing sa Bungero. Dagdag pa nila, continue po ang diving operations hanggang may na-retrieve na nakadepende rin naman ang tagal ng diving operation sa weather, current at alert level ng Taal Volcano. Itong nakarang linggo,
nagpalabas na rin na ang PCG ng underwater video footage, video footage ang kanilang search at retrieval operation sa naturang Taal Lake. Sa kasalukuyan ay nasa 5 sako na ang nadiskubre ng mga divers. Bilang 2 ng may lamang mga buto. Isa na may sunog na buto o may sunog na buto. At 2 may mga bato. Unang sinabi ng testigo at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias na ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero ay itinapon sa Taal Lake. Nais naman ni Senador Erwin Tulfo na magpaliwanag. Ang DOH, kaugnay ng hindi pagbibigay ng guarantee letter o GL sa mga mahihirap na pasyente kahit sa pampublikong ospital para magpagamot. Ibinahagi ng senador na ilang mahihirap na individual na humingi ng tulong sa kanyang opisina ang pinapunta nila sa DOH para kumuha ng GL. Ang pinabalik na lang daw sa ibang araw. Pinababalik na lang sa ibang araw. Ayon kay Tulfo, may isang pasyente na nais magpagamot sa Philippine Heart Center tapos sinabihan na bumalik na lang sa ibang araw. Dagdag pa ni Senator Tulfo, mayroon din na indigent patient na nasa National Kidney Transplant Institute na sinabihan na hintay-hintay lang muna daw, may sakit na yung mga tao. Pinaghihintay pa. Anang senador, magsabi kayo DOH kung wala na kayong pondo para hindi umasa ang mga tao. Hindi rin nila ginustong magkasakit sila kaya huwag na sanang dagdagan pa ang paghihirap. Tanong ang senador, bakit naubos ang pondo gayong sapat naman ang inaprubahan na pondo ng Bicameral Committee ng Senado at Kongreso para mai-field o medical assistance to indigent and financial incapacitated patient program nila. Paniwala ng senador, maaaring wala na ang pera ang DOH sunod ng reklamo ng private hospital sa Region 4A, lalo na sa Batangas patungkol sa umano'y 530 million pesos utang ng ahensya sa kanila. Kailan lang nagpabatid na rin ang mga naturang ospital na di na sila tatanggap ng GL hanggang hindi nababayaran ng utang. Samantalang kinumpirma ng DMW na lahat ng 17 tripulanteng Pinoy MV Magic Seas na inatake kamakailan ng mga rebeldeng Houthi ay ligtas nang nakauwi ng Pilipinas. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ang 6 sa mga naturang tripulante ay dumating sa bansa noong Biyernes pa habang ang 11 iba pa ay lumapag naman sa NAIA Terminal 3 nitong Sabado ng gabi. Ayon kay Kakdak, ang lahat ng mga umuwing seafarers ay pagkakalooban ng DMW ng kinakailangang tulong at suporta mula sa kanilang Action Fund. Kabilang na dito ang tulong medikal at pinansyal. Una nang inulat ng DMW sa 17 tripulanteng Pinoy at 2 dayuhan ang nakaligtas sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa kanilang sinasakyang barko noong Hulyo 6. Naglalakbay umano ang MV Magic Sea sa may 51 nautical miles timog silangan ng Hodeidah, Yemen nang atakihin ng mga rebelde. At tagumpay naman na sagip ng dumarang container ship ng Seyfin Prism ang mga nakatakas na tripulante. Samantala, tiniyak pa rin ni Kakdak na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang paghanap sa 13 tripulanteng Pinoy na kabilang sa 22 tripulante na lula ng lumubog na MV Eternity Sea sa Yemen na
inatake rin ng mga rebeldeng Houthi kamakailan. Ang 8 naman nilang kasamahan ay una nang nailigtas at ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Iniimbestigahan na ng Department of Transportation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang pagpatay sa isang miyembro ng Special Action Intelligence Committee for Transportation sa Cavite. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, nag-iimbestiga na ang DILG para matukoy ang positibo at pagkakakilanlan ng mga responsable sa pamamaril at pagpatay sa biktima ng pasukin ito sa kanyang bahay pasado alas 2 ng madaling araw nitong Hulyo 12 sa barangay Pasong Kawayan 2 sa General Trias, Cavite. Nadiskubre ng kapitbahay na nakatakip ang unan sa muka at may tama ng bala sa muka bandang alas 6 ng umaga. Nabatid na nag-iisa lamang nakatira ang biktima sa bahay. Sinabi ni Dizon na may direktiba ng mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tiyaking managot ang nasa likod ng krimen. Tiniyak na rin ang tulong sa kaanak ng biktimang makamit ang hustisya. Ani Dizon, immediately pinasecure muna natin ang kanyang pamilya. Nagbigay tayo ng tulong sa kanila. Yan ang banggit ni Dizon. Sa ilang pang mga balita natin, 2 saksak sa dibdib ang tinamo ng TNBS driver na si Raymond Cabrera na hinold up at pinatay ng 3 kalalakihan nitong nakaraang Mayo 18 sa Cavite City at itinapon sa madamong bahagi ng Saragosa, Nueva Ecija. Noong Sabado, Hulyo 12, isinailalim sa inquest proceedings sa reklamong robbery, homicide at carnapping sa Department of Justice. Ang mga suspect na sina Justin Dalafu, Jean Armin de Ocampo at John Kevin de Ocampo, pawang residente ng Tondo, Maynila. Sila ay nakapiit na sa NBI Detention Center sa NBP compound sa Muntinlupa. Hindi pa nare-recover ang patalim na ginamit sa pananaksak sa naturang biktima. Tiniyak naman National Bureau of Investigation na naisumiti sa DOJ prosecutors ang affidavit ni Mea Cabrera, asawa ng biktima, at may ebidensya na kinabibilangan ng larawan, CCTV footages, dashcam footages at forensic documents ng NBI na magpapatibay na ang mga sinampahan ay huling nakasama ng biktima. Sinabi naman ni Atty. Eufemio Martinez ng NBI National Capital Region, unang nakakuha ng sasakyan ang nakakuha ng mga samples specimen sa dugo. Nagsagawa ng backtracking sa mga CCTV footages, nakita na ang mga taong lumabas sa sasakyan hanggang sa natuntun sa kasino sa Parañaque na nagbigay ng maliwanag na kuha ng CCTV. Ang 3 lalaki ay sumakay sa Avanza ng biktima. Kinumpirma ng asawa ang damit ng suot, bakal sa kanang braso, dahil nalagyan ito ng bakal ng maaksidente noon. Ang labi ay nasa state of decomposition na. Samantala, sinabi ni Atty. Martinez na nagsasagawa pa rin sila ng investigasyon tungkol sa ibang taong nag-book sa joyride na itinuring na suspect. Ibinunyag sa rapid tulpo in action ni Joyride Senior Vice President for Corporate Affairs, Noli Iyala, na lumabas na hindi ang 3 suspect ang nag-book sa biktima. Ang kaso ng TNBS driver ay dinulog ng may bahay ni Cabrera sa RTIA
at ito ngayon ay iniimbestigahan naman ng NBI. Wala na ang ligtas ang mga kotongerong enforcer. Gayon din ang mga kamote driver sa body camera na gagamitin ng mga enforcer sa pagpapatupad ng trapiko sa Maynila. Ito ang kasunod na donasyon ng Canton Chamber of Commerce Philippines ng 100 body camera sa lungsod ng Maynila. Ayon naman kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, malaking tulong ang mga body cameras para sa transparency sa traffic enforcement at mga abusadong driver. Sinabi ni Dumagoso na makikita na sa body camera ang mga kamotong driver at mga kotongerong enforcer. Gayon din ang mga sumusunod na drivers at mabubuting enforcer. Makakatulong ito upang maiwasan ang pagtatalo tungkol sa mga traffic violation. Samantala, binigyan din ni Dumagoso na simula rin ito ng paglilinis sa hanap ng Manila Traffic and Parking Bureaus. Ang pamumuno ni Dennis Biyahe. Ang sabi pa ni Yorme, kung tayo ay humihingi ng disiplina sa ating mga kababayan, dapat tayo rin ang magiging disiplinado at unang magpapakita ng magandang halimbawa. Nagpapasalamat din ang alkalde sa CCP sa pag-donate ng mga body camera ng panguna ni na President Kevin Lim, Vice President Blue Chua, Vice President Leo Lau, at mga miyembro ng Wu Guangtao, Xiang Qingming, at Kai Perigo at Weija. Samantala, nagkapulong din si Dumagoso sa Manila Peace and Order Council upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ng naturang lungsod. Sa naturang pulong kasama ang Manila Police District at iba't ibang sektor, tayo nito na mas palakasin ang ugnayan ng bawat ahensya para mapabilis na marespondehan ang mga issue ng kaligtasan at kaayusan sa kamay nila. Tinataya namang 8 million pesos ang halaga ng mga nasamsam na mga peking produkto para sa mga sanggol sa sinalakay na establishmento ng National Bureau of Investigation itong Miyerkules. Sa isang pahayag, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ang NBI National Capital Region at Intellectual Property Rights Division ay nagpatupad ng 2 search warrant laban sa pakay ng establishmento noong Hulyo 3, kaugnay ng paglabag sa Republic Act 8293. O yung tinatawag nating Intellectual Property Code of the Philippines. Kabuuan, mayroong 9,093 piraso ng iba't ibang peking produkto na may tatak na Johnson's Baby, Johnson Baby, Aveeno, Cetaphil at Cetaphil Gender Clear ang kinumpiska sa nasabing tindahan. Ang Johnson at Aveeno ay mga rehistradong trademark ng Kenvue, habang ang Cetaphil ay isang rehistradong trademark ng Galderman Holding S.A. Ang mga search warrant ay nakuha sa pamamagitan ng reklamong inihain ng Orion Support Incorporated na kumakatawan sa Kenvue Inc. at Galdemar Holding. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Magbalita muna tayo mula sa ating himpilan. Labas ng ating himpilan, RB. Yes, Mampe, sa mapagpalang araw ng Lunes sa balitang halian, Kakampi Online. Mula sa mahigit 1 dekadang pagkawala
sa kanyang orihinal na tahanan. Muling nagbabalik sa Justice Jose Abad Santos General Hospital si Dr. Teodoro Ted Martin bilang direktor sa nasabing ospital. Labis ikinatuwa ng mga kawani, mga doktor, nurses at pang medical na sumalubong kay Dr. Ted. Sa kanyang pagbabalik sa Justice Jose Abad Santos General Hospital na kanyang orihinal na pinangasewaan sa paggamutan nung ito'y Mother and Child Hospital nung panahon nang yumaong si Mayor Alfredo Lim sa nasabing hospital. Katuwang ina Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, patuloy naghahatid ng dekalidad na serbisyo medikal ang mga residente ng ikatlong distrito ng Maynila, ang JJASGS sa pangunguna ni Dr. Ted. Samantala, binisita ni Moreno at Atienza at Manila DEPW City Engineer Arman Andres ang JJSGS upang inspeksyonin ang ginagawang bagong gusali ng ospital pati ng kalsada sa paligid nito. Kasama ang mga empleyado ng JJASGS, ang mga doktor, nurses at mga admin staff, ang alkalde at vice-alkalde ay sinalubong ni Dr. Martin at pinag-usapan ang mga gagawing pagsaayos sa paligid ng ospital. Nabatid na bubuksan ang mga kalsada sa paligid para makadaan ang mga estudyante at pedestrian. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Juna Sores nagbabalita sa Balita Halian, Kakampi Online. At ngayon dumako naman tayo sa ating RTBN. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ni paglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Yan po ang RTBM. Ngayon meron tayong mga, anong tawag dito? Trabaho Patrol. Okay, at siyempre building cleaner, SSW. Bound for Japan, salary is 220,000 yen, 85.
building cleaners po ha. Ayan. Qualification, o yan, nakita nyo, pag lalaki, 20 to 35 years old. Pag babae, 20 to 40 years old. Yan. Kailangan nakapasa kayo sa BCM Prometrics. Pass din kayo sa JLPT or JFT N4 level. For XTITP3, 5 years naman kailangan. Or SSW ka with different categories. OCIT or JITCO certificate. Grade 3 skills certificate. BCM Prometrics. Ayan po. Ayan. Punta kay walk-in o walk-in and online applications are welcome. So, G85 ay nasa 2nd to 5th floors, commercial building main office. 2118, corner Debris sa street corner Puyat, Hill Puyat, Pasay City. Apply na. Okay, no placement fee ito ha. Perido International Resources for manpower pooling only. Urgent hiring for New Zealand. 5 Peter, 50 ang kailangan nila. At least 3 taong experience in commercial projects such as high-rise buildings, school hospitals, malls, knowledge in copper pipe, bracing, stainless steel, screw steel, and victuallic. Anong mga qualification? Okay, good in English language, di ba? At syempre, experience abroad is advantage. All employment records must be verifiable with driver's license. Sample B, while working on site, at least minimum 1 minute, if any. Police clearance from countries of your previous work. Meron. Yan. Ang Perido ay nasa Unit A and B, 1845 Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati. Pwede kayo mag-email sa kanila sa recruitment@peridointernational.com. Trabaho naman sa Japan. Join our recruitment activity. July 16, 23, and 30. Every Wednesday. 8 a.m. to 4 p.m. Punta po kayo sa 7th floor Times Plaza Building, UN Avenue, corner Taft Avenue, Metro Manila. Ano ba kailangan na trabaho? Housekeeper, building cleaner. Beware of scammers, no placement and no processing fees. Applicants with complete documents will be given priority. Ano ba kailangan? Siyempre, of course, updated resume, certificate of employment, training certificate, yan, diploma, and TOR, yan. Term of reference po yung passport, NBA clearance for ex-abroad, COE o COD. Ito po ay handog sa inyo ng Magsaysay Global. Ang kanilang portal, it's www.careers.magsaysaygglobal.com. Ang Magsaysay Global Services Incorporated, ayan, tandaan po natin, nasa 7 floors, Times Plaza Building, UN Avenue, corner Taft Avenue, Metro Manila. iQuest, nangangailangan ng domestic worker to Singapore. Ayan. Tandaan nyo, we offer financial support to selected applicants. Yan sabi ng iQuest. Okay. Ayan, a domestic workers from Singapore. Final screening nila, July 25. 1 o'clock ha. Yan, okay. Standard qualification, babae, 24 years old hanggang 38. At least high school graduate, no tattoo, can speak, understand English. Okay, yan po yung mga kailangan. Updated resume, valid passport, NBA clearance, ID or certification, DOH vaccination, cert 2 dose with booster. Yan, kailangan certificate po ninyo. E-registration, PEOS, PSA, birth certificate, pag-ibig number, info sheet for ex-abroad.
scan the QR code. Ayan, diyan kayo papasok. Scan nyo yan, tapos andun lahat yung mga nakalagay, mga tanong doon, o kaya pipilapan nyo yan, and then wait for your turn, kasi tatawagan po kayo through cellphone or sa inyong email. Staff house, kailangan nila sa Saudi Arabia. Ang kanilang employer is Tamken Human Resources. Is looking for housekeeping supervisor. Ayan, we test the certificate, minimum of 2 years experience in a hospital setting. Okay. Jobs, Saudi Arabia rin po ha, kailangan nila sa Riyadh. Ito, Abdullah H. Al-Ghani East. Yan. No placement fee pa rin po ito. Next. Forklift auto electrician, forklift mechanic. Basic salary nasa $1,000 US dollars to $1,200 US dollars. Okay. Requirement, knowledge of electric forklift battery with diploma or training certificate in auto electrician or automotive electrical repair. Okay? Next natin. Ulitin ko lang po ha. No placement po ito. Bound for Italy. Wow! Italy. Dami Pilipino doon. Ang EGMP. Yan. Mangyas Resort Employer. Ang employer nila yan. Steward, 35 steward dishwasher. 32 commis de sala, waiter or waitresses. Kitchen assistant, bar assistants, bellboy, doorman, outlet hostess, steward. Yan. Okay. Qualification, a holder of bachelor associate degree in HRM or tourism. Training certificate in relevant field is an advantage. Pleasing personality. Proficient in English communication, minimum 2 years experience working in a 5-star hotel, fine dining restaurant, high-end resort, or cruise ship is a must. Yan, maganda yan. Okay. Vices. Ito naman, ano ba kailangan ni Vices? International Placement Corporation, bound for Dammam Kingdom of Saudi Arabia. For manpower pooling muna po ha. Ang Jufain Al-Qatani Contracting. Yan, window glass tinter. Yun, naglalagay nun. Qualification yan po. 24 to 40 years old with proven experience in window film installation for automobiles and building. Strong technical knowledge of window tint, material tools, and application technique. Familiar with different types of films, solar, safety, decorative, ceramic. Can work with the minimum supervision and maintain a professional work ethics. Must be physically fit and capable of handling large glass surfaces or curved car windows. Ability to perform precise and clean installation to ensure customer satisfaction. Yan. Preferred applicants with prior work experience in Gulf countries. Sample, KSA, UAE. And, of course, able to communicate effectively and follow installation guidelines and safety. Yan po, ang mga pwede yung applyan. Yan. Yan, scan yung QR code na yan, doon po kayo papasok at para pin-upan. Scan QR code ng Pisces. Okay, next. Ang Chef Sharp Crew Management Incorporated, job openings, tanker vessel, 3O at saka 4E. Yan. Ang CF Sharp Crew Management Incorporated, matatagpuan RB sa 290, yan. Asan na yun? Wala na yung balik mo. 290 Casarocha Building, General Luna Street, Intramuros, Manila. Ayan po, next. Ayan, recruit at
cfsharp.com. Yan. Tandaan natin, lahat ng binabanggit natin dito ay wala po kayong babayaran, ha? Wala kayong babayaran. Okay, September Star naman ito. Oh. Ang September Star ay nangangailangan ng RB. Ng posisyon, HVAC technician, kitchen technician, electrician, plumber. Mga lalaki po to, ha? Minimum 3 years experience, vocational graduate, or with valid TESDA certificate. Okay. Send your CV to septemberstar.jobs@gmail.com. Tandaan po natin, walang placement fee, ha? Okay, ayan. jobs@gmail.com. Next. Okay. Yan po ang kabuuan ng ating Sampi, Balitang Halian. Ngayong araw po ito ng Lunes. Ito po yung likod Frenny Codemos. Tabayanan po ninyo ang ilan pa nating mga paalala ito sa ating Balitang Halian. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata, ha? Ingat! Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. pursigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan.
human trafficking ay labanan.